Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Sana ay okay lang kayo habang nakikinig ng Papa Dudut YouTube channel sa Papa Dudut Stories. Hello Papa Dudut, alam mo ba na matagal mo na akong listener sa radyo since 2015 pa. At naging subscriber mo ako sa iyong YouTube channel noong 2021. Natatandaan ko pa nga ang unang storya na napakinggan ko. Yung Jeremy ang story na tungkol sa rivalry ng dalawang magkapatid. Anyway, marami na po akong napakinggan sa inyong channel at ang hilig ko talagang pakinggan ay ang mga horror stories. May mga kwentong natakot ako, meron ding natawa kahit na horror. Pero minsan ay napataas din ako ng kilay. Pero sa huli maganda at may aral ang bawat kwentong tinatampok ninyo. Siya nga pala, ako po si Risa, 26 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Commonwealth, Quezon City. Sisimulan ko ang kwento ko noong high school ako sa school na hindi ko nababanggitin ang pangalan. Maayos naman po ang pag-aaral ko. Mataas ang nakukuha kong grades at saka hindi naman ako pasaway na estudyante. Kaya wala naman akong na-encounter na problema. Maliban na lamang siguro sa cramming pagdating sa pasahan ng mga projects, assignments, research papers at iba pa. Well, normal lang naman yon sa isang estudyante. But in the end, naso-survive ko naman ang lahat ng pagsubok sa aking pag-aaral. Sa kabilang banda ay wala naman akong na-experience na kababalaghan during my grade 7 hanggang grade 11. Katulad ng sinabi ko, normal lang ang lahat kahit pa napababalitang haunted ang school namin. Well, lahat naman yata ng mga school ay may kanya-kanyang ghost stories. Pero ako kasi yung tipo ng babaeng hindi matatakotin. Actually, hindi nga ako naniniwala sa mga multo. Pero hindi ko alam na darating ang araw na magbabago yon nang tumungtong na ako ng college. Bilang graduating student, alam nating marami ang pamahiin. Sabi raw, lapitin daw ng disgrasya at malas ang mga estudyanteng magsisipagtapos ng pag-aaral. Malas mo kapag hindi ka nakadalo ng graduation dahil naaksidente ka, nagkasakit, or worst, namatay. Kaya kapag may graduating student ka ay marami ang bawal. Bawal sumama sa outing, party, bawal magpagabi sa daan dahil baka maaksidente. Minomonitor din ang kanilang kalusugan. Bawal ang inom, sigarilyo, kolesterol at kung ano-ano pa para hindi ka magkasakit. Kadalasan daw kasing sakit ng graduating students ay cardiac arrest, stroke, aneurysm o yung may pumutok na ugat sa utak. Kapag outing o field trip ay bawal ang anumang swimming related activities, mountain climbing, maski yung pagbabiyahe ng malayo. Sa totoo lang ay hindi ako naniniwala sa mga pamahiing ganito pero since grade 7 hanggang grade 12 ako. Napapansin ko na kada taon ay may namamatay talaga at least one graduating student. Kaya naman yung mga professor namin ay pinagsasabihan talaga kami every day, especially
pag malapit na ang graduation. It's not worth proving it wrong, so nag-iingat na lang talaga kami. Fast forward, nang tumungtong na ako sa 4th year college at graduating student na ako ay naka-encounter ako ng ilang problema. Late na akong na-enroll noon, siguro mga ilang days pa after our first day of classes. Kaya naman medyo patapon na yung schedule ko. May subject pa nga ako doon sa isang building na hindi ko alam na ginagamit pa pala. Kasi mukhang wala naman akong nakikitang mga estudyante na pumupunta doon. Sabihin na lang nating Taxation 101 subject yon. Hindi ko na kasi maalala kung anong subject. Anyway, kahit na medyo behind na ako sa mga lessons, ay laging smooth pa rin naman ako kahit papaano yung takbo ng first day of school ko. Yun nga lang, malayo yung lalakarin ko papunta sa aking Taxation 101 subject. Pagkarating ko doon sa building ay napansin kong walang katao-tao doon. Maliban na lamang sa isang classroom na sa tingin ko ay nag-i-start ng magklase. Tinignan ko ulit yung schedule just to make sure na hindi ako nagkamali, ang tama naman yung building and room number na pinuntahan ko. Kaya pumasok na ako quietly sa door sa may likuran at doon na rin ako sa likuran naupo. Konti lang din sila ang nasa loob, mga more or less ay 15, kasali na yung teacher. Sa tingin ko yung mga late enrollees din yung mga yon. Lumipas ang mga buwan at dumating na ang huling linggo ng semester. Natapos na rin yung final exams and releasing of grades namin noon. Tinignan ko yung grades ko and okay naman kasi wala ako ni isang bagsak. Pero yung ibang subjects ay hindi pa nagbibigay ng grades kasi may ibang requirements pa sila na due before matapos ang semester. Few days later, nagtataka na ako dahil wala pa yung grade ko sa Filipino. Wala naman akong absent maliban noong first days of classes. Naisipan kong kausapin yung teacher ko sa taxation pero sakto nung time na yon ay pinatawag na pala ako ng Dean ng College of Business. Tinatanong ako kung bakit hindi ako nag-enroll ng Taxation 101 subject. Samantalang prerequisite yon para makapag-enroll ako ng Taxation 102 sa next semester. Kailangan ko makumpleto ang taxation subjects para makasama ako sa graduation by the end of school year. Siyempre nagtaka ako at nagpaliwanag na imposibleng hindi ako nakapag-enroll. Kasi lagi akong pumapasok doon sa klase and maganda naman ang performances ko. Nagpaalam muna ako sa dean para kunin yung schedule, quizzes and exam papers ko bilang pruweba na pumapasok ako sa subject na yon. Bumalik ako na dala-dala yung pruweba ko at nung tinignan ng dean yung schedule ay napakunot siya ng noo. Miss Risa, walang Taxation 101 sa registration form mo. Biglang sabi niya sa akin. Nagulat ako kaya muli kong tinignan ang registration form ko. Doon ko nga na-realize na tama si Dean. Wala talagang nakaprint na Taxation 101 subject sa registration form ko. As in para siyang magic na biglang nawala. All imagination ko lang pala ang lahat. Chinek din namin sa registrar kung aksidente bang napasama ang sinasabi kong schedule sa official list nila pero ayon sa registrar mismo, wala silang nakitang schedule na ganon. Ang gulo, hindi ba? As in kung ikaw ang nasa kalagayan ko ay hindi mo talaga basta-basta mauunawaan ang mga nangyayari sa iyo. Noong nag-sink in na sa akin lahat ay kinausap ako ng dean na hindi raw nag-exist yung klase na pinapasukan ko and hindi na rin daw ginagamit yung building na yon for classes. Hindi ko agad ito na-gets pero ikinuwento sa akin ng dean kung ano yung nangyari sa section na yon ilang years nang makalipas. Recollection daw yon ng mga graduating economics students nang maaksidente silang lahat while nasa biyahe. Wala raw ni isa sa kanilang nakaligtas. Nung tinignan ni Dean yung quizzes ay napalunok naman nito nang makita ko yung mga nakasulat na names sa corrected by. Miss Risa, yung mga
nag-check ng papers mo ay matagal nang patay. Sigurado ako, aniya. Kaya nga papadudot ng mga sandaling yon ay nakatulala na lamang ako that time. Dahil hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Napaka-imposible ng lahat dahil lagi akong may interactions sa mga kaklase ko at sa professor ko sa buong semester. At mukha naman silang mga normal na tao. Sa huli ay no choice ako kundi ang i-retake ang Taxation 101 at pwede pa raw akong makasama sa graduation rites namin. Yun nga lang ay kailangan ko kaagad i-take ang Taxation 102 para makuha ko ang diploma ko. Ako lang daw ang bibigyan ng ganong klaseng treatment dahil nabiktima raw ako ng isang supernatural phenomenon ng university namin. Dagdag pa ni din, hindi lang daw ako ang graduating student na naka-experience noon at pinayuhan pa niya ako na araw-araw daw akong magdarasal. Pagpasok sa school at pag-uwi sa bahay dahil lapitin daw ng malas ang mga estudyanteng malapit nang magtapos sa pag-aaral. Pagkatapos noon ay naging usap-usapan na yung nakakakilabot na nangyari sa akin sa buong campus. Hanggang sa nag-sem break na at kumalat na rin daw ito sa ibang schools. Samantala, matagal-tagal din bago ako naka-move on sa nangyari. Dahil sa nangyari noong second semester ay nagkaroon ako ng trust issues. Noong first day ng class, siniguro ko talaga na totoo yung class na dinadaluhan ko at totoong mga estudyante ang kasama ko. Samantala kahit nag-graduating student ay hindi na alis sa akin na maglakwatsa at gumala ako kasama ng aking mga kaibigan. Katatapos lang noon ng midterm namin at naisipan ng mga kaibigan ko na gumala at nagbabalak pa silang pumunta sa isang sikat na night bar. I was hesitant pa kasi naghihigpit na sa akin noon ang mga magulang ko. Kahit na malapit lang naman ng slight ang pupuntahan namin. Or maybe that was a sign na huwag kaming tumuloy. Anyway, nakarating kami sa house ng friend namin at hindi pa rin ako convinced na sumama. But sa pamimilit nila na sumama ako since tapos na nga ang exams and mga activities na gagawin namin, magpa-practice na lang for graduation ay parang last bonding na namin yon bilang estudyante. And to cut the story short ay sumama na ako. On our way sa grotto na pupuntahan namin exactly 12 noon, masaya kami at first. Nagkwekwentuhan, nagkakantahan, and nag-aasaran pa. Dumaan kami sa shortcut daw na daanan para mas mapabilis ang punta namin sa grotto. Ako naman ay hindi ko alam if tama ba ang dinadaanan namin kasi ibang way ang alam kong dinadaanan para mapunta sa grotto. Pero dahil sa nag-i-enjoy kami ay di go lang. Nung una ay ang daming bahay as in malalaman mong may mga nakatira talaga. Not until makalayo na kami at wala nang mga bahay. Panay puno and grass. Pero may path pa rin papunta ng grotto. Nang nasa may part na kami pababa like stairs pero gawa sa lupa ay ganun siya, biglang nalaglag ang friend namin pababa and nadamay niya rin ng isa pa naming friend, so dalawa silang nagpagulong-gulong pababa. E di sobrang gulat kami kaya dali-dali rin namin silang pinuntahan. Nagkasugat sila obviously, ikaw pa naman ang malaglag hindi ba? Papadudot noong tinanong namin yung friend namin na nalaglag noong una, ang sabi niya ay may tumulak daw sa kanya. Naramdaman daw niya. Siya lang naman ang nasa pinakataas noon dahil pinaunan niya kaming maglakad. Tapos napatingin ako sa tapat namin. May pamilya, nanay na may kargang baby around 1-year-old siguro and dalawang bata na sa tingin ko ay 6 and 10 years old ang nakatingin sa amin. Pero hindi ko maalala ang itsura. Mga nakaputi sila and lumiliwanag. Pero hindi ko masyadong pinansin kasi kailangang magamot ng friend namin. Umakyat ulit kami at doon ay may matatandang binigyan kami ng first aid and tinulungang hugasan ang sugat nila. Ako naman ay na-curious at nagtanong. Tay, may nakatira po ba ron sa may baba? May pamilya po kasi kaming nakita.
Nanay na may kargang baby at mga bata. Taka namang nagtinginan sina tatay and Ale sabay tingin sa akin. Wala nang nakatira ron. Pero may namasakir na pamilya ron dati. Sa sinabing yun ni tatay, talaga namang kinalabutan kami ng isa ko pang friend. Natakot talaga kami and nag-decide na lamang bumalik sa bahay ng nasugatan naming friend. Mamayang kaunti ay biglang may tinanong sa akin ang lalaki na siya kong kinagulat. May graduating student ba kayo? Ako lang pong graduating student. Sila po ay sa next year pa sila gagraduate ng college. Sagot ko naman sa kanya. Naku iha, mag-ingat ka kasi itong lugar na ito ay puntahan talaga ng mga kabataang tulad mo. Kaya ako nagtanong kung graduating student kayo o hindi base sa na-experience ko ay maraming mga kabataan na graduating students ang naaaksidente dito. Ang pinakamasaklap na nakita ko ay yung isang graduating student sana ng accountancy nung isang taon. Nasa gasaan dyan lang sa highway. Yung iba nahuhulog sa hagdan, nababalian ng buto. Meron din akong nakitang kabataang mataba bigla na lamang nahulog sa hagdan kasi inatake na pala sa puso. Dead on arrival sa ospital. Tapos nalaman kong graduating mass comm student pala yung namatay. Kwento pa ng lalaki sa akin. Ganon po ba? Kinakabahan kong sabi. Sa huli ay nagamot din yung mga kasama ko at nakauwi din kami ng ligtas sa bahay. Pero simula noon ay hindi na talaga ako naglakwatsa at dinoble ko na ang pag-iingat ko. May mga nalaman din akong pamahiin noon na masama raw palang umalis ng tanghaling tapat and bawal din daw gumala if malapit na ang graduation. Delikado daw. From that experience, talagang naniwala ako sa multo at ginawa ko talagang lahat ng klase ng pag-iingat dahil gusto kong makagraduate ng college. Dahil naman sa mga nagawa kong pag-iingat, akala ko talaga papadudot ay makakaligtas na ako sa mga kamalasan at makakagraduate ako ng walang problema. Pero nagkamali ako dahil eksaktong pagtatapos ng second semester may nangyaring hindi maganda sa buhay ko. Katatapos lang ng final exams noon ay nagsimula ng magsilabasan ang mga final grades namin. Pasado naman ang lahat at taxation 102 na lang ang kailangan kong tapusin sa susunod na semester. At meron akong special na treatment mula sa dean namin na pasasamahin na ako sa graduation rites kahit kulang pa ng isang subject. At yun na nga nagsimula na ang picture taking at nakatoga na ako. Then nagpractice na kami for graduation. Since practice lang naman ng graduation ay hindi open ang cafeteria sa school namin. So the students went to the store in front of our school to buy foods and whatever. Dito wala pang nangyayari so expect ko na walang masamang mangyayari sa amin or sa akin. Until it's time to go home. Noong time na para umuwi ay nilibre ko pa yung mga friends ko ng milk tea at binilhan ko din si ate pero hindi ako sumama sa kanila since delikado dahil wala kaming kasama. So hinintay ko sila sa school at mabilis lang naman silang nakabili. Pagkatapos noon ay dumating yung inaabangan kong tricycle at sumakay ako sa likod nito. Naging maayos naman ang biyahe nung una. Pero noong pakanan na kami, hindi nakita ng tricycle na may sasakyan sa harapan. One way siya kaso yung kabilang daan pala is sarado so doon sila dumaan. And bigla siyang lumiko papuntang kanan. I felt sleepy pa naman noon. May hawak pa ako noong milk tea. Ayun, nabitawan ko yung hawak ko at nahulog ako. I think tumama ang ulo ko noon sa gutter at ang sakit. Pinipigilan ko pa ang luha ko noon. Agad namang sumaklolo ang tricycle driver tapos ay tinayo niya ako at tinanong ako nung ibang tao kung dadalhin daw ba ako sa ospital at kung okay lang ako. Sabi ko'y okay lang and then sinigurado muna ng driver na okay tapos ay umuwi na kami. Medyo malapit na kasi yon sa bahay namin. Pag uwi ko'y pumasok akong kwarto tapos nung nakita ko si mama napaiyak ako bigla. Tapos inexplain ko sa kanyang nangyari at nilagyan ng yelo ang ulo ko. Medyo inaantok na ako noon and sabi ni mama ay huwag daw akong matutulog baka hindi na kasi makagising.
Dahil doon ay pinagbawalan akong sumakay sa likod ng tricycle. At naisip ni mama na ihahatid sundo niya ako hanggat hindi dumarating ang araw mismo ng graduation namin. Samantala, dahil na rin sa kaba na baka hindi ako umabot ng graduation, palagi akong nagdarasal na noon bago matulog at bago umalis ng bahay, bago pumasok sa school. Habang papalapit ang graduation day ay lalong tumitindi ang takot ko. Samantala 2 days before graduation ay pinuntahan namin nina papa at mama sina lolo at lola sa Malolos para sunduin sila dahil nag-request sila noon na gusto nilang dumalo sa graduation ko. Nung una ay medyo kinakabahan pa ako kasi babiyahe kami pero pinanatag naman ni mama ang kalooban ko. At sinabi niya sa akin na kasama naman daw niya ako kaya walang mangyayaring masama sa akin. Pagdating sa bahay ni na lola ay nakita naming nag-aabang sila sa gate. Dala ang ilang gamit kaya nakalis din kami kaagad pabalik ng syudad. Bukod kay lolo at lola ay kasama din namin ang dalawa kong pinsan na sobrang close ko at gusto ring makanood ng graduation rites. Madaling araw na noon, Papa Dudut. Ewan ko ba sa tatay ko kung bakit doon kami dumaan sa shortcut na halos walang bahay na madadaanan kundi puro bukid. Ang creepy lang sa pakiramdam. Nakakaramdam ako pero hindi ako nakakakita ng multo at never kong hinangad yon. Nagbiruan kaming magpipinsan na sabi ko na what if may makasalubong tayo. Agad naman akong sinaway ni lola noon. Ikaw Risa, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan kasi isang araw na lang at gagraduate ka na. Aniya. Oo nga, wag na kayong magtakutan. Magdadala lang yan ng mala sa atin. Dugtong naman ni Papa. Maya-maya pa ay may pasalubong na lalaki sa amin. Tama lang yung laki ng katawan. Naglalakad sa gitna so nagpreno si Papa pero tuloy-tuloy siya. Hindi siya gumigilid at nagtataka kami. Noong bumisina si Papa ay gumilid siya. Sinundan ko ng tingin at mukhang tao naman. Lumingon pa nga siya sa akin at nakasunod lang ang tingin ko sa kanya. De noong makalampas na sa sasakyan namin ay hindi ko alam kung namalik mataba ko pero biglang nawala yung lalaki. Tinanong ko yung pinsan kong lalaki. Cedric, nakita mo ba yon? Hindi umiimik yung pinsan ko, nakatingin lang siya sa likod. Uy, nakita mo yon? Ulit ko. Sabi niya, oo. Paano nangyari yun? Hindi pa kami nakakalayo ay tumirik yung sasakyan namin. Buwaba si Papa at chinek at nag-start. Hindi ko alam kung ilang minuto na kami doon. Kanina pa tayo dito sa daanan na ito. Asa na yung highway? May pagtatakang wika ni Mama. Nilipat daw tita. Biro pa ng isa kong pinsang lalaki si Marlon. Baka niligaw tayo nung lalaki. Nakuha ko pang tumawa pagkatapos noon. Pero deep inside ay kinakabahan na ako, Papa Dudut. Then mamayang kaunti, nagulat kami kasi nandun na naman yung lalaki. Naglalakad. Doon na ako kinilabutan. Kasi paano na naman siya nakapaglakad doon? Hindi naman namin siya nakitang bumalik. O ayun na naman yung lalaki kanina. Nagsimula na rin magtaka si Mama. Tumapat ang lalaki sa bintanang katapat ni Mama. Tumigil siya. Hanggang sa sumenyas si Papa sa amin na magdasal kami kasi iba na ang pakiramdam namin doon sa lalaki. Hanggang sa muling nag-start ang sasakyan namin. Biglang nawala ulit yung lalaki. Akala ko ay okay na pero hindi, tumirik na naman yung sasakyan. Hindi pa rin kami nakakarating ng highway noon. Nainis na rin si Mama, bababa sana si Papa kaso'y natigilan siya. Lumingon siya sa likod then tumingin ulit sa side mirror. O bakit? Usisa ni Mama kay Papa. Wala, may tiyanek lang ako, sagot niya. Samantala alam ko yung nakita ni Papa. Nakita ko din sa rear view mirror yung lalaki. Di pa buwaba si Papa. Trinay na lang niya ng trinay na i-start yung sasakyan. Kinakabahan ako. Alam kong si Papa din. Nagpray na lamang ako nang nagpray, then nag-start. Until narating din namin yung highway. Pag uwi namin sa bahay ay halos maiyak ako dahil nakauwi kami ng ligtas. Hindi ko rin napigilang umiyak kasi pakiramdam ko talaga noon
ay may humahad lang sa akin para maka-attend ako sa aking graduation. Sa kabilang banda, dumating din ang araw na pinakahihintay ko. Yes, nakagraduate din ako ng college. Naluha ako noon at tuwang-tuwa naman sina papa, mama, lolo, lola at yung dalawa kong pinsan na nag-cheer sa akin. Pagkatapos noon ay dumating ang bagong school year at agad kong in-enroll ang Taxation 102. At naipasa ko yon. Kaya nakuha ko rin sa wakas ang diploma ko. Hindi nagtagal ay nag-apply ako bilang loan supervisor ng isang bangko at na-hired naman ako. Sa ngayon ay maganda naman ang career ko at masaya ako kasi sa kabila ng mga pagsubok ay naabot ko na rin ang pangarap ko. Wala na rin akong naranasang kababalaghan pagkatapos noon. Papadudot sa pag-abot mo talaga ng iyong pangarap. Hindi talaga maiiwasan na bigyan ka ng pagsubok ng tadhana. Pero kung desidido ka talaga ay malalampasan mo yon. Kailangan mo lang maging matatag at syempre ay pananampalataya sa Diyos. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Risa. Una sa lahat ay binabati ka namin, Risa, dahil naabot mo na ang iyong pangarap sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa iyo, kailangan mong maging matapang sa pagharap sa mga problema at tandaan mo na huwag kang mahihiya na humingi ng tulong sa iyong mga magulang, kapatid at mahal sa buhay kung kinakailangan mo ng tulong. And lastly, syempre magdasal ka at humingi ng gabay sa ating Panginoon at ialay mo sa Kanya ang pangarap na nakamit mo. Muli maraming salamat, Risa, and God bless sa iyong pamilya. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at ang Gian Gianna Vlogs. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.